Bilang bahagi ng industriyang ito, importante sa akin na laging presentable. Kailangan laging the best ang porma ko. Ayokong nagpapalamang sa ganda at porma ng iba sa aming department. Para sa akin, angat dapat ako sa lahat ng anggulo. Mahilig ako sa mga luxury items kahit minsan lahat ng sahod sa mga damit, alahas at sapatos lang napupunta. Naniniwala kasi ko na the way you carry yourself, yun ang nagdidikta kung paano ka rerespetuhin ng ibang tao. Walang mali sa ganung paniniwala pero nagkakaroon lang ng mali kapag ang pagiging mataas ng tingin mo sa sarili ay ginagamit mo na para yurakan ang dignidad ng iba. Yun naman ang totoo eh. Wala namang masama na maging maarte at mahilig sa magagandang bagay. Pero iba na yung nanlalait ka ng kapwa para lang umangat ka. Masakit mang aminin pero ganito po ako dati. At dahil sa ugali kong mapanlait at filingera, yun ang nagdala sa akin sa sitwasyong labis akong naghirap. Ito ang nagbigay sa akin ng pinakamatinding leksyon sa buhay na nagpabago sa pananaw ko. Dito ko po sisimulan ng lahat, Miss Winnie. Aba, Krista, grabe ang ganda ng aura mo ngayon ha. Iba ka talaga. Iba yung damit mo pang araw-araw, parang may event. Bongga ka dyan, girl. Thank you. Siyempre, di ba, kailangan laging presentable tayo. Hindi pwedeng pumapasok dito ng losyang. Importante na maayos at maganda ang mga suot natin. Kasi mga fashion ng mga damit na produkto natin dito, di ba? Sa bagay, pero kasi ibang level mo eh. Ang ganda mong magdala ng damit. Lalo na ngayon ang ganda-ganda ng suot mo. Bagay na bagay sa iyong kulay. Tsaka mukhang mamahalin ah. Anong mukhang mamahalin? Mamahalin talaga to, no? Binili ko pa ito sa mall kahapon pagkatapos ng shift natin. Branded ito, Michelle. Hindi basta-basta lang na nabili ko sa bangketa. Branded pala. Sa bagay, halata nga sa tela pa lang. Magkano naman yan? Mahal be, naubos nga ang sahod ko dito eh. Kasama na dun itong sapatos ko. Tignan mo oh, bago rin to oh. Ay bongga, panalo yung takong niya na. Mamahalin din ba yan? Oo naman, sayang ang pera kung mumurahin lang ang bibilhin ko. Nakakaloka ka Krista, buong sahod talaga napunta sa outfit mo na yan? Aba, bakit hindi? Deserve ko naman to no? Nagpapakapagod ako sa trabaho tapos titipirin ko ang sarili ko. Hindi ako papayag nun. Mabuti ka pa at nalalaanan mo ng ganyan ang sarili mo. Ako kasi nauubos din ang sahod ko eh. Kaso yung sa akin, nauubos sa diaper at sa gatas ng anak ko. Alam mo naman, single mom. Hay nako, kaya buti na lang wala akong anak eh. Sakit lang sa ulo yan. Lalo na kapag ikaw lang mag-isa nagtataguyod. Ubus talaga ang pera mo dyan. Kaya nga idagdag mo pa dyan yung mga bayarin sa bills, kuryente, tubig, bigas at ulam. Hay nakakaloka talaga. Kaya wala nang natitira sa akin eh. Literal na dumadaan lang sa palad ko ang pera. Ganun talaga, choice mo yan eh. Ibang priority mo. Priority mo ang anak mo. Samantalang ako, sarili ko ang priority ko. Oo nga, sana all na lang talaga ako sa'yo. Ang sarap maging dalaga, no? Ako hindi ko man lang nabili ng bagong lipstick ang sarili ko. Tapos itong sapatos ko, medyo luma na rin. 2 taon na yata akong hindi bumibili eh. Kawawa ka naman. Ay nako, kaya hindi ako mag-aasawa o mag-aanak man lang kasi ayoko maranasan yung mga problema mo. Nako, nasasabi mo lang yan kasi hindi pa dumarating ang lalaking para sa'yo. Pero kapag na-inlove ka na, nako, kakainin mo ang lahat ng sinasabi mo. Oy, mark my word ha, hindi mangyayari yan ano. Kung mag-aasawa man ako, yung kasing level ng yaman ni Sir Jacob, yun ang aasawahin ko. Pero kung hindi, never na may in love ako sa isang lalaki, no? Jesus me, Krista, talagang si boss pa talaga ang pinapangarap mo? Bakit? Masama bang mangarap? Gwapo si Sir Jacob, bilyonaryo, malaki ang kumpanya tapos binata pa. Siya ang perfect para sa akin. Matanda na yon at saka masyadong seryoso sa buhay. Baka hindi ka makatagal doon kung sakaling siyang makatuluyan mo. Wala akong pakialam sa edad niya. Ang mahalaga hindi ko pa problemahin ang pera. Kapag kami ang nagkatuluyan, bibigyan niya ako ng black card. Tapos wala na akong ibang gagawin kundi ang mag-shopping buong araw. Hay nako, sige na nga lang, managinip ka ng gising. Tulad ng sabi ko kanina, libre lang ang mangarap, kaya lubos-lubusin mo na no?
Ibang klase talaga ang utak mo. Sana nga matupad mo yung pangarap mo kay Sir Jacob. Balitaan mo kagad ako kapag niligawan ka na niya, ha? Ay, oo naman girl. Sasabihan kita kagad. Excited na nga ako eh. Huy, ang lala. Confidence mo to the highest level ah. Mauna na nga ako sa desk ko. Ay sige, aayusin ko lang itong lipstick ko at lalabas na rin ako. Ay, siya nga pala. Heto, magpulbos ka nga muna bago ka lumabas. Masyado ng oily ang mukha mo eh. Naku, wag na. Mamaya na lang sa lunch break. Sige na, bye. Iniwan na ako ni Michelle. Humarap ulit ako sa salamin at nagdagdag pa ng konting powder sa noo ko. Sinundan ko ng isa pang patong ng lip tint ang labi ko bago ko kinuha ang paborito kong pabango sa loob ng bag at nag-spray ng ilang beses. Pero ilang sandali pa, bigla akong natigilan. Pakiramdam ko kasi may nakatitig sa akin eh. Dahan-dahan akong lumingon sa may bandang likuran ko. Nakita ko si Aling Marta na nakasandal sa pader. Siya yung bagong janitress ng kumpanya. Hindi man lang siya kumukurap habang nakatitig sa akin. Ang mukha niya blanco at walang emosyon. Ay, ano ba Aling Marta? Bakit ka ba nanggugulat? Ha? Wala naman akong ginawa ah. Anong wala? Eh mukhang kanina ka pa nandyan nakatitig sa akin eh. Kainis ha? Pasensya na Krista. Naglilinis lang naman ako rito eh. Hindi ko naman sinasadya na gulatin ka. Hindi daw, pero kanina lang nang nakita kita, titig na titig ka, ni hindi nga kumukurap yung mga mata mo eh. Ay hindi naman, may naalala lang ako habang tinitignan ka. May naalala ka? O natutomboy ka na sa akin? Excuse me, hindi ako pumapatol sa gurang na tomboy ano? Aba Krista, sinong tinawag mong tomboy? Hindi naman ako tomboy ha. May anak nga ako ron sa probinsya eh. Siguro naman nakilala mo pa siya, hindi ba? Shh! Huwag ka nga maingay. Hindi nila alam na magkakilala tayo. Tsaka ayokong malaman nila na may connection tayo, no? Ang alam kasi ng mga katrabaho ko, purong city girl ako. Nakakahiya kung malaman nilang galing din ako sa probinsya. Ganun ba? Porket nakapagdadamit ka na lang ng mga branded na kasuotan eh, ikinahihiya mo na ang pagiging probinsyana mo? Eh syempre naman, ayokong ma-outcast ano? Nakakahiya ang maging probinsyana kasi karamihan dito minamaliit sila. Kaya hindi pwede na malaman nila. Ako na po ang nakikiusap. Huwag na po sana nilang malaman na may kaugnayan tayo sa isa't isa ha. Hindi ko maipapangako yan. Eh lalo na't kakilala kita mula ulo hanggang paa. Kapag may nagtanong sa akin, hindi naman ako pwedeng magsinungaling. Sasagutin ko sila ng walang halong kasinungalingan. Aling Marta, wag naman kayong ganyan. Yun lang naman ang gusto ko eh. Ayokong madikit sa ganong imahe kaya please lang ha. Kung gusto mong manatili rito sa trabaho mo, manahimik ka na lang. Huwag mo na lang akong kakausapin at huwag kang magpapahalata na magkakilala tayo. Eh di wow, ang taas ng tingin mo sa sarili mo ha. Alam mo wag kang ganyan kasi kapag nabalian ka ng pakpak balang araw, masakit ang lagapak nun. Excuse me? Ako lalagapak? Hindi mangyayari yon. Huwag mo nga akong tinatakot-takot sa mga salawikain mo. Hindi naman kita tinatakot, Krista. Nag-a-advise lang ako. Hindi ko kailangan ng advice mo. Sino ka ba? Marketing assistant ako dito samantalang ikaw, janitress ka lang. Kaya huwag ka nga magmagaling. Makaalis na nga lang dito. Nakakasira ka ng araw. Ang yabang-yabang mo. Akala mo kung sino ka na. Eh pinagtatawanan ka lang naman ng mga katrabaho mo rito. Anong sinabi nyo? Pinagtatawanan nila ako? Paano nyo nasabi yan? Naririnig ko sila, Krista, habang naglilinis ako rito. Wala silang ibang pinag-uusapan kundi ikaw. Maski nga nung nasa pantry ako eh, ikaw pa rin ang ginagawa nilang pulutan. Sinungaling ka, ni hindi nila gagawin sa akin yun ano? At bakit naman hindi? Tsaka narinig ko nga eh, pinaplastic ka lang nila. Lalo na yung si Michelle, yan ang nangunguna sa pagchichismis sa'yo. Araw-araw kang pinupuri, pero kung ano-anong sinasabi niya kapag nakatalikod ka na. Hindi totoo yan ano? Maniwala ka sa akin, Iha. Hay nako, kung alam mo lang kung ano ang mga sinasabi nila. Sige, sabihin mo sa akin kung anong sinasabi nila. Na mayabang ka raw at masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ay nako Aling Marta, talagang hanggang dito, dala-dala mo pa ang pagiging tsismosa mo ano? As if naman hindi ko kabisado ang ugali nyo. Siguro naiinggit ka na naman sa akin. Wala akong dahilan para mainggit sa'yo. Gusto ko lang buksan mo yung mga mata mo. Huwag kang nagtitiwala sa mga katrabaho mo. Alam mo bang sinabi nilang hindi ka naman daw maganda?
Kung hindi ka lang daw marunong pumorma at mag-makeup, mukha ka raw pa ah. Ano? Sinabi nila yon? Oo, sinabi nila yon. Sinungaling ka? Nag-iimbento ka lang ng kwento para sirain ang mood ko ngayong araw. Kilala ko si Michelle. Kilala ko ang mga katrabaho ko. Hindi nila magagawa ang sinasabi mo. At bakit naman ako mag-iimbento ng kwento? Wala namang dahilan, Krista. Nagmamalasakit lang ako sa'yo kasi dati kang kaibigan ng anak ko. Tama ka, dati nga akong kaibigan ng anak nyo. Malay ko ba kung ano ang tunay na intensyon nyo kung bakit nyo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? O baka naman, kaya gumaganyan kayo dahil gusto nyo na talaga akong sirain at hilahin pababa. Galit ka ba na walang narating ang anak mo ha? Naiinggit ka na ako nandito samantalang siya hanggang ngayon palamunin pa rin? Huwag kang magsasalita ng masama sa anak ko. Wala kang karapatan, Krista. Alam mo kung bakit siya hindi nakagraduate noon. O baka naman nakalimutan mo na. Gusto mo bang ipaalala ko pa? Natigilan ako sa sinabi niya. Nakaawang lang ang bibig ko habang nakatitig sa kanya. Totoo kasi ang sinabi niya eh. Alam na alam ko kung bakit hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang kaibigan kong si Loisa. Matagal ko na itong pilit na kinakalimutan. Biglang nawala ang hangin at angas sa katawan ko. Hindi na ako makatingin sa matanda. Kaya naman agad ko siyang tinalikuran at dali-dali akong naglakad palayo. Pero hinabol niya ako at hinawakan niya ang isang braso ko. Pilit niya akong pinaharap sa kanya. Bakit ka tumalikod? Napag-usapan lang natin ang anak ko. Iiwas ka na? Wala ho akong pakialam sa anak niyo at wala rin ho kayong pakialam kung lalabas na ako sa lugar na ito. Kailangan ko nang pumunta sa opisina kasi magsisimula ng trabaho ko. Kaya pwede ba? Bitiwan niyo ng braso ko? Madumi ang kamay niyo eh. Ang arte mo. Ako na nga lang ang nagmamalasakit sa iyo dito eh. Ako pang sinusungitan mo. Pasalamat ka nga at naging mabuti pa ako sa iyo kahit ganun ang ginawa mo sa anak ko. Kaya lang hindi ako natutuwa na… Na ano? Na ano, Aling Marta? Na hindi ka natutuwa na pinag-uusapan nila ako dito? Come on, wag kang plastic. Tigilan niyo ng drama niyo. Tsaka hindi ako apektado sa mga sinasabi niyo. Talaga? Hindi ka apektado na ginagawa ka nilang katatawanan kapag nakatalikod ka na? Hindi ako apektado kasi alam ko namang nagsisinungaling ka eh. Tsaka kung may sinasabi man sila sa akin, wala akong pake. Kasi kilala ko naman ang sarili ko eh. At alam ko kung ano ang totoo. Hindi ako mukhang paa, maganda ako. O sige na, bahala ka kung ayaw mong maniwala sa akin. Tumahimik ka na nga, wag mo na akong pakialaman. Umalis ka na nga, sinisira mo ang araw ko eh. Oo na, aalis na ako. Pero sana tandaan mo yung sinabi ko sa'yo ngayong araw. Tuluyan nang lumabas ng banyo ang matandang babae, bitbit ang kanyang timba at mop. Naiwan akong mag-isa sa harap ng salamin. Mabilis kong sinarado ang aking bag at huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili ko bago lumabas at naglakad pabalik sa opisina. Lumipas ang mga sumunod na araw na normal naman ang takbo ng trabaho. Ang hindi lang normal ay ang paulit-ulit kong pakikiramdam sa kilos at tingin ng aking mga office mates. Binabantayan ko ang bawat kilos nila para mahuli kung totoo ngang pinaplastic nila ako pero wala naman akong makitang ebidensya. Magiliw sila sa akin at palagi pa rin nila akong pinupuri. May bago pa nga nagka-crush sa akin at tinutukso siya sa akin ng mga katrabaho ko pero hindi ko siya pinapansin. Para sa akin sayang lang ang oras ko sa kanya dahil hindi naman siya pasok sa standards ko at hindi siya mayaman katulad ni Boss Jacob. Ngunit isang hapon habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking lamesa, lumapit si Paul. Krista, pwede ba kitang mayaya mag-dinner mamaya? After office hours sana kung okay lang sa'yo. Ay naku Paul, pasensya ka na pero hindi ako pwede mamaya eh. Marami pa akong gagawin eh. Sus Krista, huwag kang mag-inarte dyan. Sige na sumama ka na. Matagal nang nag-iipon ng lakas ng loob yang si Paul para ayain kang lumabas. Ngayon lang niya nasabi sa'yo kaya huwag mo nang tanggihan. Oo nga naman, kahit isang oras lang Kakain lang tayo. Libre ko. Sige na. Sige na girl, minsan lang yan. Tsaka kawawa naman si Paul kung mapapahiya siya, hindi ba? Sige na nga, payag na ako. Pero hanggang isang oras lang tayo ha. Marami pa kasi talaga akong aasikasuhin Madami pa akong ginagawa sa bahay. Di after ng dinner natin, paghahatid ko sa'yo, tutulungan kita sa mga gagawin mo. Libre naman ako Excuse me,
Hoy, hindi ako basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino lang na lalaki sa kondo ko ha. Kaya wag kang feeling dyan ha, porket niyaya mo akong mag-dinner, pwede ka nang pumasok sa unit ko. Naku, kung may masama kang balak sa akin ha, wag mo nang ituloy. Ay, sorry. Wala naman akong masamang balak sa'yo eh. Ihahatid lang naman kita para safe ka. Wala namang masamang ibig sabihin yun, di ba? Magdi-dinner lang talaga tayo. Walang ibang mangyayari. Mabuti naman kung ganon. Sige na, okay na. Sasama ako sa'yo mamaya. Ayos. Sige, sunduin na lang kita dito mamaya ha. Sabay na tayong umalis. Salamat ulit. Narinig ko ang mahinang tili at tuksuhan ng mga kasamahan namin sa kabilang cubicle. Halatang halata ang kilig nila sa simpleng eksena na yon. Hindi ko na lang sila pinansin. Nanatili akong walang imik at seryosong naupo sa aking upuan. Nagkunwari akong busy sa pagtitipa ng aking keyboard kahit ang totoo naiinis ako sa reaksyon nila. Mabilis na lumipas ang oras at hindi ko namalayan ito. Eksaktong 5:00, naramdaman ko na ang presensya ni Paul. Nakatayo na siya sa tapat ng cubicle ko para sunduin ako. Medyo nairita na ako ng konti sa ginawa niya kasi naman parang sabik na sabik siya eh. Sa totoo lang Miss Winnie, hindi naman pangit si Paul eh. Kung tutuusin, kung wala lang talaga akong mataas na standard sa pagpili ng lalaki, pwede na siya sa akin. Kaso hindi eh, hindi ko pwedeng hayaan ang sarili ko na ma-fall sa kanya. Ang gusto ko kasi yung mayaman, yung kayang ibigay sa akin ang lahat ng luho ng katawan ko at yung may kakayahang tustusan ng aking lifestyle. Sayang lang ang oras ko kung papatol lang ako sa isang ordinaryong empleyado lang. Tapos ang nakakainis pa, dinala lang niya ako sa isang ordinaryong restaurant at hindi sa isang fine dining restaurant. Paul, sandali lang ha. Dito mo talaga ako dadalhin? Seryoso ka ba? Bakit? May masama ba sa lugar na to? Okay ang pagkain dito. Masasarap lahat. Promise, hinding-hindi ka magsisisi sa lasa. Naku, kung matitikman mo lang, siguradong babalik-balik ang mga restaurant na to, Krista. Ah, ganon? Hindi ko lang kasi ina-expect na sa ganitong klaseng restaurant mo lang ako dadalhin. Kasi akala ko, dahil lagaya ka, sa mas maayos na lugar tayo pupunta. Yung air-conditioned, yung exclusive sana. Gusto mo sa exclusive at the aircon? Ba't di mo naman sinabi kagad? Pwede naman eh. May discount card ako dito sa hotel. Excuse me? Hotel? Anong hotel ang pinagsasasabi mo dyan? Hindi hotel ang ibig kong sabihin, no? Ang baduy mo talagang kausap. Di ba sabi mo, exclusive at naka-aircon? May discount din dun sa restaurant ng hotel kaya naisip ko, baka gusto mo. Nakakainis ka na ha, Paul? Hindi yung cheap na discount ang habol ko. Ang ibig kong sabihin, yung mga high-end na fine dining restaurant katulad ng mga nasa BGC o sa Makati. Yung mga lugar kung saan kumakain ng mga sosyal at mayayaman. Ang dumi ng iniisip mo? Yuck! Sorry na, hindi ko lang talaga na-gets. Saka hindi ko rin naman kabisado yung mga sinasabi mong lugar eh. Saka hindi mo naman sinabi kagad kanina sa office na sa ganun lugar mo gusto kumain. Di sana dun kita dinala. Kailangan ko pa bang i-spell out sa'yo yun ha? Common sense na dapat yon, Paul. Lalo na kung ikaw naman tong nagmamayabang kanina na manlilibre ka. Di ba dapat dinala mo ako sa isang mas class na lugar? Hindi ka tulad dito, ang init-init, tapos ang dami-dami pang tao. Marami talagang tao rito kasi nga masarap ang luto nila rito. Pero hindi pa rin talaga ako bagay dito. Hindi bagay ang beauty ko sa lugar na to. Gets mo? Napakainit tapos mausok pa. Pagpapawisan ako rito eh. Masisira pati makeup ko. May electric fan naman sa loob eh. Mabuti pa, halika na. Pumasok na tayo, gutom na ako eh. Ayoko. Mabuti pa, uuwi na lang ako. Nakaka-disappoint ka eh. Disappointed ka? Oo, kaya uuwi na ako kasi masasayang lang ang oras ko rito. Masayang kung aalis pa tayo. Nandito na tayo eh. Sige na, subukan mo lang. Sigurado naman ako magugustuhan mo yung mga menu dito eh. Ayoko nga. Wala na akong ganang kumain. Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Sandali naman, Krista. Kung gusto mo, sige. Lilipat na lang tayo sa mas magandang lugar. Wag na. Hindi mo kailangan mag-adjust para sa akin. Kasi ang totoo, ayoko naman sa'yo eh. Grabe ka naman. Gusto ko lang naman makilala ka eh, saka makasama. Kilala mo na ako. Tsaka wag ka na nga sabing mag-effort eh. Hindi kita type kasi wala kang pera. Ha? May pera naman ako ah. May trabaho naman ako. Malaki ang sahod ko sa kumpanya. Yun na nga eh, sumasahod ka. Kaya lang, isa ka lang ding empleyado. Ang gusto ko sa lalaki yung mayaman, yung may sariling kumpanya.
Ang taas naman ng standards mo. Talaga bang walang puwang isang taong katulad ko sa puso mo? Wala, Paul. Pasensya ka na pero hindi talaga tayo pwede. Sige na, uuwi na ako. Sige, kung yan ang gusto mo. Ayoko naman pilitin ka kung talagang ayaw mo eh. Ihahatid na lang kita pa uwi. Wag na, hindi na ako sasakay sa motor mo. Magta-taxi na lang ako. Sigurado ka? Oo nga, kaya kong umuwi mag-isa. Okay. Nakahinga ako ng maluwag nang tuluyan na siyang lumayo at hindi na ako kinulit pa. Nakita ko siyang bahagyang lumayo sa akin habang may tinatawagan sa kanyang telepono. Wala na talaga akong pakialam sa kanya kaya nag-abang na lang ako ng taxi sa gilid ng kalsada. Medyo matagal na akong nakatayo sa abangan pero hindi pa rin ako nakakasakay. Tapos kung may hihintuman, agawan pa ang mga tao sa pagsakay. Medyo nakaramdam na ako ng inis pero pinigilan ko ang sarili ko. Nag-ipon pa ako ng konting pasensya. Maya-maya naramdaman ko na naman ang presensya niya. Lumapit siya ulit sa gawi ko. Napairap ako ng malalim sa hangin. Pero mabuti na lang tahimik lang siya. Ilang saglit lang, may humintong magarang itim na Porsche ang pumarada sa harap namin. Bumaba ang driver at lumapit sa lalaking katabi ko. Ibinigay ng driver ang susi kay Paul at tahimik siyang lumapit sa motor para umalis. Naiwan akong nakanganga habang pinapanood si Paul na sumakay at pinaharurot ang mamahaling kotse. Paano nangyari yun? Paano siya nagkaroon ng ganong klaseng sasakyan? Baka naman mayaman talaga ang pamilya niya. O nangupa lang siya para magpasikat sa akin. Alam ko na, baka barkada niyang mayaman tapos hiniram niya yung kotse para ipamukha sa akin na kunwari mayaman siya. Kung akala mo, mapapaniwala mo ako sa paandar mo, pues hindi mo ako maluloko. Halos 30 minuto pa siguro akong naghintay bago ako nakakuha ng sasakyan pa uwi sa aking kondo. Pagdating ko ron, nag-order na lang ako ng food delivery at kumain. Tsaka ako nagpahinga. Maaga akong nakatulog dahil sa pagod at sa sobrang inis sa nangyari. Kinabukasan, medyo na-late ako ng ilang minuto sa pagpasok sa opisina. Pagbukas ko ng pinto, napansin ko kagad ang kakaibang ingay. Nagkakagulong mga empleyado habang may pinag-uusapan sa isang sulok. Nang maramdaman nila ang presensya ko, sabay-sabay silang lumingon at nakatingin silang lahat sa akin. May mga nagbubulungan pa habang nakaturo sa direksyon ko. Kumunot ang noo ko sa pagtataka kung ano na naman ang pinag-uusapan nila. Pero walang nagsasalita. Pumasok ako kagad sa banyo at tinignan ang aking sarili. Baka kasi may dumi o mali sa suot ko. Pero wala naman. Maayos at maganda pa rin naman ako. Nang lalabas na ako, bigla na namang sumulpot si Aling Martha. Alam ko kung anong pinag-uusapan nila sa labas. Ano na naman ba ito, Aling Martha? Kung ano-ano na naman kasi nungalingan ang sasabihin niyo sa akin. Naku, ang aga-aga pa ho ah. Huwag niyo akong simulan. Ang sungit mo naman. O sige, edi hindi na lang ako magsasalita kung ayaw mo. Sayang, ikaw pa naman ang topic nila. Napakinggan ko ang lahat kasi nagpupunas ako ng mesa kanina. Alam mo, magsisisi kang hindi mo malalaman kung anong chismis sa'yo ngayong umaga. Ang sabi nila, naiinggit daw sila sa'yo kasi napakaswerte mo raw. Swerte? Ako? Bakit daw? Basta narinig ko, swerte ka daw kasi nakadate mo si Sir Paul kagabi. Oh, bakit si Paul? Anong meron sa kanya at kinaiinggitan nila ako? Abay malay ko, basta sabi nila, swerte ka daw kasi nagkagusto sa'yo yung pinakagwapong lalaki dito sa department nyo. Sikat na sikat ka tuloy sa mga empleyado ngayon. Pinakagwapo? Kalokohan yan, wala namang espesyal sa kanya Bakit naman sila maiinggit sa isang lalaking wala namang ibubuga? Sana naman tigilan na nila yung pagla-love team nila sa aming dalawa. Lalo na ngayon, binasted ko na siya. Binasted mo si Sir Paul? Aba sayang naman iha. Alam mo bang madami ang nagkakakrush sa binatang yon? Bakit mo naman siya binaliwala? Wala ho kayo sa posisyon para tanungin ako, Aling Martha. Pwede ba? Huwag na nga ho kayong makialam. Sinabi ko na hindi ba? Hindi ko siya gusto. Busted na siya. Period. Grabe naman yung kasungitan mo. Napakataas ng pedestal na tinatapakan mo. Akala mo kung sino ka. Mag-iingat ka, Krista. Baka magbago ang ihip ng hangin at ikaw ang humabol sa kanya. Ako? Maghahabol sa ordinaryong empleyado na yon? Asa pa siya. Hindi mangyayari yon kahit kailan. Mas gugustuhin ko pang mag-isa kaysa magsayang ng panahon sa lalaking hindi man lang ako kayang dalhin sa disenteng lugar. O sige. Ikaw ang bahala.
Pero wag kang magrereklamo kapag nakita mo siyang may kasama ng iba ha. Tandaan mo ang sinabi ko ngayong araw. Tandaan mo rin tong sasabihin ko ha. Hindi siya kawalan sa akin at hindi ako bababa ng level niya. Kaya pwede ba? Umalis ka na sa harap ko at wag mo na akong pakialaman ha. Nakakarindi kang kausap. Hindi umalis ang matanda bagkus ay tinuloy na lang niya ang paglilinis sa loob ng comfort room na yon. Nang mapakalma ko na ang sarili ko, ako na lang ang lumabas at diretso na ako pabalik sa aking cubicle. Pagkaupo ko sa aking upuan, ramdam ko pa rin ang mga nakatutok na tingin ng mga kasamahan ko. Hindi ko na lang sila pinansin. Binuksan ko ang aking computer at pilit na itinuon ang atensyon sa trabaho para hindi na marinig ang mga bulong-bulungan sa paligid. Maya-maya, biglang lumapit na naman sa akin si Michelle. Hoy, narinig mo ba yung tungkol kay Paul? Wala akong pake sa lalaking yon. Oh, bakit ang init ng ulo mo? May masama bang nangyari sa date nyo kagabi ha? Bad trip eh. Dinala ba naman ako sa mumurahing restaurant? Iyo, kaya yun, binasted ko na. Seryoso ka? Binasted mo na kagad si Paul? Naku girl, kung alam mo lang ang kumakalat na balita ngayon tungkol sa kanya, ewan ko lang kung anong mararamdaman mo. Ha? Bakit? Ano bang meron sa kanya? Si Paul, siya lang naman ang kaisa-isang anak ng may-ari nitong kumpanya. Anak siya ni Sir Jacob. Ano? Anong pinagsasasabi mo dyan, Michelle? Binata ang boss natin ah. Paano magiging anak niya yung ordinaryong empleyado na yon? Imbento ka rin eh. Yun nga ang usap-usapan ngayon. Anak siya sa pagkabinata ni Sir. Ngayon lang siya nagpakilala. Alam mo yon, gusto lang niya ng humble beginnings. Yung matuto sa negosyo mula sa baba. Gusto niyang maranasan yung trabaho ng mga empleyado eh. Talaga? Totoo ba yan? Anak siya ng may-ari? Oo, ang swerte-swerte mo nga sana sis. Ibinigay na kagad ni Papa God sa'yo ang hinahanap mong lalaki. Yung mayaman, yung kayang ibigay ang lahat ng luho mo. Tapos siya pa ang magmamana nitong buong kumpanya. Kaya lang, sayang kasi binasted mo na pala. Nang marinig ko ang huling sinabi ni Michelle, biglang bumagsak ang balikat ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Unti-unti akong nakaramdam ng panghihinayang. Ang lalaking pinagtabuyan ko ay tagapagmana pala ng kumpanya. Dahil sa sobrang kahihiyan at pagsisisi, hindi ko nakayanan ng tensyon sa aking paligid. Mabilis akong tumayo mula sa aking upuan at nagtatatakbong pumunta sa banyo. Pumasok ako sa pinakadulong pinto at doon umiyak. Paulit-ulit kong sinisisi ang sarili ko. Nahihiya ako dahil pakiramdam ko naging cheap ako at nagmukha akong gold digger kagabi. Isang tanga na gold digger na nakahukay na sana ng ginto pero itinapon lang dahil sa pag-aakalang ito ay isang tanso. Patuloy akong umiyak ng tahimik habang yakap ang sarili ko. Maya-maya, napatigil ako nang may naramdaman akong kakaibang pangangati sa aking kamay. Kinamot ko ito ng kinamot hanggang sa biglang may gumapang na ipis sa kamay ko. Agad ko itong inalis at tinakpan. Pero laking gulat ko nang bigla itong dumami at mabilis na gumapang sa sahig. Napasigaw ako at agad na tumungtong sa ibabaw ng bowl. Habang nanginginig sa takot, may lumipad at dumapo mismo sa mukha ko. Dahilan para mas lalo akong mapasigaw sa kilabot. Krista! Krista! Bakit ka sumisigaw dyan sa loob? Buksan mo nga itong pinto. Naku, ano bang nangyayari sa iyo dyan? Lumabas ka, iha! Mabuti pa ho sirain nyo na itong pinto. Baka kasi kung anong ginagawa niya sa sarili niya eh. Baka nagpapakamatay na ho yan. Ano? Nagpapakamatay? Naku, wag naman sana. Kaya nga po eh. Teka, sino bang pwedeng magbukas at sumira ng pinto na ito? Please tulungan nyo kami. Ano ba nangyayari rito? Ay, Sir Paul, ano ho kasi, si Krista ho kasi, narinig namin na sumisigaw at nasa loob po yata siya. O sige, tabi muna kayong lahat. Ako nang bahala rito. Sige, bilisan nyo na ha. Nagpapanik na talaga kaming lahat dito eh. Kaya nga po eh, tulungan nyo po kaming mailabas si Krista. Wag! Ayoko! Ayoko na! Umalis kayo! Umalis kayong lahat! Iha, wag ka namang ganyan. Pag-usapan natin kung ano ang problema mo. Wag mong daanin sa ganito. Ayoko na, hindi ko na kaya. Ang dami nila. Tulong! Tulungan niyo ako! Isang malakas na kalabog ang narinig ko. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto. Natigilan ako nang makita ang madaming tao. Pero nang muli akong mapatingin sa sahig, nalipat ulit dito ang buong atensyon ko. Napakadami nila. Halos matakpan na nila ang buong sahig. Nakatuntong pa rin ako sa inidoro at pilit na inaalis isa-isa ang mga kumakapit sa aking ipis.
Tulong! Ayoko na! Ang daming ipis sa sahig! Kinakain nila ako! Gumagapang sila sa akin! Ipis? Wala namang ipis, Krista ha! Malinis ang sahig. Kakalinis ko lang kanina at nilagyan ko pa ng Sonrox. Krista, bumaba ka na nga dyan, please! Hindi, ayoko! Nakakadiri! Ang dami nila! Gumagapang sila sa sahig! Ayan na sila! Aakyatin nila ako! Hindi ko alam kung saan ako dadaan! Tulungan niyo ako! Sige Krista, tumigil ka lang dyan at huwag kang gagalaw. Ako na ang bahala sa mga yan. Huwag kang titingin sa baba. Biglang nagkatinginan sina Aling Marta at Michelle nang marinig ang sinabing yon ni Paul. Agad na nagkasalubong ang kilay nila pareho, sabay tingin sa sahig. Nagtataka sila dahil wala naman silang nakikitang ipis o anumang insekto doon. Malinis naman ang pasilyo ng banyo at walang kahit na anong gumagapang. Kahit naguguluhan sa kakaibang kinikilos ko, napansin din nila na unti-unti akong kumakalma nang marinig at makita ko si Paul. Dahil nakita nilang tila nakahinga na ako ng maluwag at medyo nahimasmasan na, hindi na sila nagtanong pa at hinayaan na lang ang sitwasyon. Nakahinga na rin sila ng maluwag at tahimik na tumabi habang sinusubukan ni Paul na ilabas ako. Hawakan mo mga kamay ko. Lumabas na tayo rito. Pero nakakadiri, baka gumapang silang lahat sa katawan ko. Hindi yan. Relax ka lang. Basta hawakan mo lang tong kamay ko, saka ka pumikit. Halika na. O ayan, sige dahan-dahan lang, hakbang lang. Dito ka na dumaan, iho. Alalayan niyo siya, dahan-dahan lang. Salamat sa inyo at sa iyo, Paul. Natatakot lang talaga ako eh. Sige, diretso lang. Hayaan mo na yung mga nasa loob. Hindi ka nila gagalawin. Nakaalalay sa akin si Paul habang dahan-dahan akong naglalakad. Ilang sandali pa, naramdaman kong nakalabas na kami sa banyo. Huminto ang paglalakad namin kaya napilitan akong idilat ang aking mga mata. Pagmulat ko, napansin ko ang mga tao sa paligid. Halos lahat ng empleyado na naroon para panoorin ako, nakatingin na may halong pagtataka habang nagbubulungan. Hiyang-hiya talaga ako sa mga oras na ito. Kung dati nag-i-enjoy ako kapag nasa akin ang sentro ng atensyon dahil sa mga magaganda kong suot, ngayon parang gusto kong lamunin ako ng lupa dahil sa sobrang kahihiyan. Yumuko ako para sana itago ang mukha ko pero may napansin ako sa aking mga braso. Nanlaki ang mga mata ko. Nakita ko ang mga pulang pantal na biglang tumubo sa balat ko. May mga tila lumobo pa nga na nagpapaltos tapos yung iba pulang-pula na. Para itong kagat ng mga insekto na kumalat mula sa aking mga palad hanggang sa magkabilang braso ko. Ang katikati nito at sobrang hapdi. Teka, anong nangyari sa akin? Bakit ganitong braso ko? Hala Krista, ano yan? Bakit biglang namula yan? Oo nga, tingnan mo ang braso niya. Parang kinagat ng kung anong insekto. Insekto? Paano naman siya makakagat ng insekto? Wag niyong sabihing totoong may nakita siya kanina sa loob ng CR at yun ang kumagat sa kanya. Totoo nga, may nakita ako. Gumagapang sila. Tama na yan. Malamang sa malamang dahil sa stress yan. Hindi yan kagat ng mga insekto. Baka lang may iniisip ka kaya kung ano-ano nakikita mo. Walang ipis, Krista. Mabuti pa, dalhin nyo na siya sa klinik. At yung iba, magsibalik na kayo sa mga trabaho nyo. Matapos ang maikling pagsusuri sa klinik, binigyan lamang ako ng doktor ng ointment para sa iritasyon at saka ako pinauwi para makapagpahinga. Ngunit pagsapit ng gabi, lalo lamang lumala ang aking mga braso. Namaga ang mga pantal at nagsimula itong makaramdam ng kakaibang init at sakit. Hindi ako masyadong nakatulog dahil sa kakaibang sakit na ito. Hanggang sa sumapit ang umaga, laking gulat ko nang magpunta ako sa banyo. Pagtingin ko sa salamin, nakita ko ang sarili ko na tinubuan ako ng mga sugat at galis. Kumalat na ang mga butlig at hindi lang sa aking braso kundi pati sa aking binti, tiyan at leeg. Ang pinakamasakit, meron na ring konti sa aking muka. Kahit masama ang pakiramdam ko, pinilit ko pa ring pumasok. May hinahabol kasi kaming proyekto sa marketing na kailangan matapos bago ang deadline. Kaya wala akong choice. Nagsuot na lang ako ng makapal at maluwag na damit para matakpan ang mga sugat, pantal at galis sa katawan ko. Samantala pagpasok ko pa lang sa building, may mga empleyado akong nakita na palihim nang ngumingisi at nagtatawanan habang nakatingin sa gawi ko. Pinilit kong huwag pansinin yon at dumiretso ko sa aming departamento. Pag upo ko sa cubicle,
Ganon din sa akin yung mga katrabaho ko. Nakatingin silang lahat sa akin. Good morning. Uy, Krista, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang suot mo? Anong nangyari? Bakit? May mali ba sa suot ko? Wala naman pero nakakapanibago kasi. Naka long sleeves ka ngayon tapos naka turtleneck pa. Ang init-init yan sa labas mamaya. Anong meron? Bakit nagbago ka ng style? Wala lang. Trip ko lang magsuot ng ganito. Bakit ba? Masama bang mag-iba ng estilo paminsan-minsan? Hindi naman kaso hindi kasi bagay eh. Tsaka yung suot mo parang binili mo lang online ha? Branded din ba yan? Parang hindi ah. Mukhang luma at outdated na ang style na yan para sa isang fashionista na tulad mo. Anong nangyari? Wala kang pakialam sa sinusuot ko. Pwede ba Michelle? Magtrabaho na lang tayo. Marami pa tayong tatapusing trabaho. Mamaya na, kararating lang naman natin eh. Kumusta na pala yung mga pantal mo kahapon? Maayos na ba? Ano ba yung tumubo sa'yo na yon ha? Allergy. Nagka-allergy lang ako sa sabon na ginamit ko. Pero okay na ako. Meron pa ba? Patingin nga. Pwede ba? Lubayan mo nga ako. Huwag ka nang mag-usisa. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Okay na ako? Bakit ganyan ang suot mo? Baka may tinatago ka dyan ha? Baka naman nakakahawa yan. Dapat nagpahinga ka na lang muna. Pucha, wala akong tinatago ah. Ang kulit mo rin eh. Sabi ng allergy lang eh. Umalis ka na nga. Gusto ko magsimula ng maaga. Huwag kang ang epal. Nagtatanong lang naman yung tao eh. Grabe ka naman magsungit. Ganyan ba talaga kapag unti-unti ka nang pumapangit? Ano? Anong sabi mo? Wala. Wala akong sinabi. Meron akong narinig, Michelle. Gusto mo ba ng away o gulo? Hindi ah. Pasensya na. O siya, kung ayaw mo, alis na. Umalis ka na rito. Nakakarindi ang boses mo eh. Excuse me, ang arte mo, nagtatanong lang naman ako sa'yo eh at nangungumusta. Pero ako pang sinungitan mo. Tingnan mo nga silang lahat oh, nakatingin sila sa'yo. Pinagtatawanan ka at may narinig pa ako kanina. Sabi nila baduy daw ang suot mo. Wala akong pakialam sa kanila. Hindi nila alam ang sinasabi nila. Kaya please lang Michelle, lumayan mo na nga ako. Oo na, sige na. Diyan ka na nga. Bahala ka na sa buhay mo. Mukha ka talagang ewan. Nang tumalikod na si Michelle at marinig ko ang halakhak niya, napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng mesa ko. Nakakuyom ang mga kamao ko sa sobrang inis at matinding kahihiyan. Ramdam na ramdam ko ang mapanuring mata ng mga kasamahan ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, gusto kong ipamukha sa kanila na nakakaangat pa rin ako pero hindi ko magawa. Ang totoo, nandidiri na rin ako sa sarili ko. Ilang araw pa ang lumipas. Wala nang pumapansin sa akin sa opisina. Tapos, nilalayuan nila ako kapag lumalapit ako sa kanila. Maging si Paul, parang hangin na lang ako sa paningin niya. Mas lalo pang lumala ang nararamdaman ko. Hanggang sa dumating na sa punto na hindi na sa mga mamahaling damit o gamit na uubos ang sweldo ko, kundi nauubos ng ipon ko sa pagpapagamot sa mga doktor at espesyalista. Pero wala pa ring nangyayari sa aking kondisyon. Dahil sa lumalala kong sakit, nagdesisyon akong lumapit sa pamunuan para humiling ng sick leave. Si Paul ang kinausap ko. Siya na kasi ang may hawak ng departamento namin eh. Magandang hapon po, sir. Oh, maupo ka Krista. Anong kailangan mo? Gusto ko po sanang humiling ng sick leave eh. Hindi ko na po kasi kayang pumasok dahil sa kondisyon ko ngayon. May sakit ka ba? Opo, sir. Lumalala po kasi yung mga pantal ko sa katawan eh. Dahil lang sa pantal kaya ka a-absent? Hindi pwede. Marami pa tayong gagawin eh. Hindi pwedeng mabawasan ang manpower natin, Krista. Alam mo yan, hindi pwedeng bumaba ang sales natin sa pamumuno ko. Pero sir, maawa naman po kayo sa akin. Lumalala na po talaga ito eh. Kailangan ko pong magpagamot. Maghahanap ako ng magaling na doktor na titingin sa akin. Maghahanap ka? Bakit hindi ka na lang magpaderma? Nakakailang balik na ho ako sa kanila pero wala pong nangyayari. Nagpa-general check-up na rin po ako at wala po silang nakitang sakit ko. Lalo lang itong lumalala at dumadami eh. Hindi ko mapagpapasyahan ito nang ako lang. Kailangan ko ng opisyal na medical certificate bago ko ito maaprubahan. Sige po, hihingi na lang po ako ng bagong medical certificate para sa leave of absence ko. Pakiusap sir, sana aprubahan niyo po ito. Hindi ko maipapangako yan. Hindi mo maipapangako? Kung ganon, balak mong hindi aprubahan ang leave ko? Ganyan ka ba talaga ha? Wala kang konsiderasyon?
May sakit na nga yung empleyado nyo tapos ayaw nyong pagpahingahin? Gusto mong magpahinga? Then, wag leave ang ipasa mo kundi resignation. Mas madali yun. Agad-agad aaprubahan ko. Bakit mo ba ito ginagawa ha? Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa ginawa kong pambabasted sa'yo? O sige, naiintindihan ko ang galit mo. Pero trabaho ito. Sana naman wag mong ihalo ang personal conflicts nating dalawa. Nagmamakaawa ako. Excuse me, sino ba nagsabing galit ako sa'yo? At kailan mo ba ako binasted? Parang wala naman akong natatandaang niligawan kita. Ano? Ang sinasabi mo bang binasted mo ako nung tumanggi kang kumain sa paborito kong kainan? Naku, pasensya ka na ah. Pero friendly date lang naman yun. Wala naman talaga akong balak na makipagmabutihan sa'yo nun eh. Pasensya ka na kung na-misunderstood mo ako. Sorry pero di kita type ah. Talaga lang ha? Kung makapagsalita ka, para namang napakaganda mong lalaki. Huwag mo nga akong lokohin. Alam ko sa sarili ko kung paano ka tumingin sa akin noon. Gusto mo ako, kaya nga lagi kang nagpapapansin eh. Tapos ngayon na-promote ka at na-reveal na ikaw ang tagapagmana ng may-ari ng kumpanya, nagmamalaki ka na ha? Bakit akala mo ba nanghihinayang ako sa'yo ha? No, never! Bakit naman ako magmamalaki? Eh wala naman talaga akong nararamdaman sa'yo eh. Nag-assume ka lang. Hindi kita type. Saka kung feeling mo espesyal ka, nagkakamali ka. Lahat ng empleyado rito kinakausap ko. Huwag mong bigyan ng mali siya ang simpleng pakikipagkapwa-tao ko. Palusot ka pa. Kilala kita. Noon gusto mo talaga ako. Pero dahil napahiya ka, bigla kang bumaligtad. Mukhang kailangan mo na nga talaga magpa-doktor. Sige na nga, aprubahan ko na ito maski wala kang medical certificate. Naawa ako sa'yo bigla eh, kung ano-ano na ang sinasabi mo. Hindi ako nag-iimbento, alam mo yan. Alam nating dalawa kung ano ang katotohanan. Natapakan ko lang ang ego mo, kaya ka ganyan. O sige, katotohanan ang gusto mo? Ang totoo niyan, oo, may gusto ko sa'yo noon pa. Kaya nga nagpalipat ako rito sa marketing department para palagi kitang makita. Kaso nawalan na ako ng amor sa'yo kasi mata pobre ka eh. Tapos ang taas-taas pa ng tingin mo sa sarili mo. Akala mo kung sino ka magaling at perpekto dahil lang sa itsura mo. Pero ngayon, asa na yung pinagmamalaki mong ganda? Tignan mo yung sarili mo. Mukha ka ng basura. Bastos ka ha! Wala kang karapatang sabihan ako ng ganyan. Totoo naman di ba? Ang dumi mo ng tignan. Tapos ngayon hindi ka na nakaporma. Ngayon ko nakita na hindi ka naman pala talaga maganda. Pangit ka. Kasing pangit ng ugali mo. Tama na! Hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko, Paul. Hindi nyo alam. Alam ko. Pero hindi namin kasalanan kung bakit ka nagkaganyan. Aminin mo man o hindi, ang ugali mo nagdala sa'yo sa impyernong yan. Wala kang ibang sisisihin kundi ang sarili mo. Karma mo yan. Ang lupit mo! Wala kang puso! Sabihin mo yan sa sarili mo, Krista. Manalamin ka nga at sabihin mo yang paulit-ulit sa mukha mo. Dahil sa tensyong namuo sa pagitan naming dalawa ni Paul sa loob ng opisina niya, naramdaman ko ang muling pangangati sa dibdib ko at leeg. Hindi ko mapigilan na hindi ito kamutin. At sa bawat paghawak ko, nakakapako ang mga naglalakihang butlig, mga matitigas na umbok at mga nagtutubig na sugat. Ang kati-kati hanggang sa pinakaloob ng laman ko. Kinagat ko ng madiin ang ibabang labi ko para pigilan ang pag-iyak ko, pero nang tumulo na ng kusa ang luha ko, doon na ako napahagulgol ng malakas. Subalit imbis na maawa at mag-alala sa akin si Paul, naglakad lang siya palabas ng opisina niya. Wala na akong magawa kundi ang umiyak ng umiyak at inisip lahat ng mga nawala sa akin. Nawala na sa akin ang lahat. Ang ganda ko, ang magandang kinabukasan ko at ang nag-iisang lalaking nagkagusto sa akin. Ang natira na lang ay ang nakakadiring katawan, ang walang katapusang pangangati at ang mabigat na pagsisisi na araw-araw kong dadalhin. Lumabas na ako ng opisina niya. Dumiretso ako sa cubicle ko, dinampot ko ang mga gamit ko at diretsyong umalis. Hindi na ako nagpaalam sa kahit na kanino sa opisina. Magmula ng araw na yon, hindi na muna ako pumasok sa opisina. Nagkulong lang ako sa kondo ko at hindi lumalabas ng bahay. Pero isang hapon, may kumatok sa pintuan. Nang buksan ko ito, nakita ko si Aling Martha at nakatayo na roon. Kumusta ka na, Iha? Ang tagal mo nang hindi pumapasok ka. Ano bang nangyari sa'yo? Sandali lang ho ah. Bakit ho kayo nandito? Paano nyo nalaman tong address ko?
Matagal ko nang alam kung saan ka nakatira at alam ko rin kung anong nangyayari sa'yo ngayon. Hindi mo ba naisip kung bakit ganyan ang kalagayan mo, ha, Krista? Ano ho bang sinasabi nyo? May alam po ba kayo kung bakit ako nagkakaganito? Oo naman. Alam ko dahil ako ang gumawa niyan sa'yo. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Kinulam kita. Kinulam niyo ako? Bakit niyo ginawa sa akin ito? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Kasalanan? Talaga bang wala kang natatandaan naging kasalanan mo sa akin? Diretsuhin niyo na nga ako. Ano ang naging kasalanan ko sa inyo para gawin niyo sa akin to? 10 taon na ang nakalilipas pero sariwa pa rin sa isip ko ang pag-iyak sa akin ng anak ko noon nung hindi siya nakapag-exam dahil sa perang kinuha mo. Hindi mo ba natatandaan yon? Alam ko po yon, pero matagal na yon, Aling Martha. Pinagsisihan ko na po yun ng matagal. Bakit ba binabalik niyo pa? Anong kaugnayan nun sa pangungulam niyo sa akin? Dahil dumating na ang panahon ng aking paniningil. Napakalakas ng sigaw ng matanda. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong sala ng kondo ko. Napaatras ako ng ilang hakbang hanggang sa maramdaman ko ang malamig na pader sa aking likuran. Namumula ang buong mukha ni Aling Martha sa tindi ng galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg umumbok habang patuloy siyang sumisigaw. Ang kanyang mga mata nanlilisik at nakatutok sa akin. Ang kanyang mga kamay mahigpit na nakakuyom, nanginginig sa tindi ng emosyon. Matagal kong pinagplanuhan ito. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito na makaganti sa'yo. Iniisip mo ba kung bakit iisa tayo ng pinagtatrabahuhan? Sinundan kita dito sa Maynila para mapalapit ako sa'yo. Nagtiyaga akong maging janitress. Nagpakababa ako. Araw-araw kong nililinis ang inidorong inuupuan mo at sahig na tinatapakan mo. Tiniis ko ang lahat ng iyon para masiguro kong mararanasan mo ang impyernong binigay mo sa pamilya namin. Sandali lang ho. Pera lang naman ang kinuha ko noon ah. Nagipit lang naman din ako kaya ako nagawa yon. Pera lang? Pera lang sa'yo dahil sanay kang magwaldas. Pero alam mo ba kung saan galing ang perang ninakaw mo sa anak ko? Ibinenta namin ang nag-iisa naming kalabaw. Ibinenta namin ang tanging pinagkukunan namin ng kabuhayan sa probinsya. Yung napagbentahan na yon, yun sana ang pambayad niya sa mga naging balanse niya sa matrikula. Yun ang huling pag-asa namin noon para payagan siyang mag-exam, para makagraduate siya. Pero anong ginawa mo? Ninakaw mo ang pera niya para lang mabili mo ang gusto mong damit. Napasabunot ako sa sarili kong buhok. Bumalik sa alaala ko ang mismong araw na yon. Ang araw kung saan dala ko ang pera ni Loisa sa mall at inubos ko sa mga magagandang damit at sapatos. Samantalang ang kaibigan ko, umiiyak at nagmamakaawa sa akin sa text na ibalik ko ang pera niya dahil hindi siya pinapasok sa exam room. Binaliwala ko siya noon, pinatay ko ang cellphone ko at nagpatuloy sa pagsusukat ng mga damit. Nagkamali po ako dahil tinakbo ko ang perang pinatago niya sa akin noon. Patawarin niyo po ako. Pakiusap, babayaran ko po ngayon maski doble pa o triple. Ibibigay ko po sa inyo ang pera niyo basta pagalingin niyo lang po ako. Hirap na po ako sa kalagayan ko eh. Utang na loob, Aling Martha. Wala akong pakialam sa pera mo. Huli na ang lahat. Nangyari na ang mga nangyari at kahit bayaran mo ko ngayon, hindi na maibabalik ang nakaraan. Eh kung hindi nyo naman pala kailangan ng pera, anong dahilan? Bakit nyo ginagawa sa akin to? Willing naman akong magbayad maski magkano pa ang ipatong nyo eh. Nung kinuha mo ang pera ng anak ko, hindi siya naka-exam, hindi siya nakagraduate, nawalan siya ng gana sa buhay mula noon. Araw-araw siyang nakatulala sa bintana, hindi kumakain, walang kinakausap. Dahil sa ginawa mo, nabaon kami sa utang, nasira ang buhay namin. At alam mo kung anong pinakamatindi? Nabaliw si Loisa hanggang sa pag-uwi ko galing palengke. Natigilan sa pagsasalita si Aling Martha. Nakita ko ang pagbagsak ng sunod-sunod na luha sa kanyang pisngi. Nanginginig ang labi niya at umigting ang kanyang panga. Hindi ko alam kung anong isasagot ko, kaya nanatili akong nakayuko habang patuloy sa pagtulo ang luha ko. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat at pinilit niya akong tingnan siya. Nakita ko siya sa loob ng kwarto niya, nakasabit sa kisame, parang isang baboy na kinatay at binitin ng walang buhay. Dahil sa ginawa mo namatay ang anak ko, Krista. Ikaw ang pumatay sa kanya. Patay na po si Loisa? Gulat ka ba, ha? Patay na siya, matagal na. Hindi ko po sinasadya, Aling Martha. Hindi ko po alam na aabot sa ganun ang sitwasyon niya.
Hindi mo sinasadya? Alam mo bang nararamdaman ko nung nakita ko ang anak ko nang wala ng buhay? Hindi po, pero hindi ko po talaga yun ginusto. Mahal ko po si Loisa. Natukso lang po talaga ako noon na nakawin ang pera niya at gastusin pambili ng magandang bestida. Pasensya na po kayo, hindi ko po talaga alam yun. Wala ka talagang alam. Hindi mo alam ang sakit na nararamdaman ko habang nakikita kitang pumapasok doon sa opisina. Nabibwisit ako kasi ang ganda mo sa buhay ng anak ko. Ang balat mo. At ngayon nakangitipan ka ng lahat dahil sa forma mo. Nakalibing ka sa malamig na lupa. Tuwang-tuwa na tinatanggap ang lahat ng papuri nila. Masaya ka habang ang anak negatibo. Wala ka sa hukay. Kahit siraan ko pang lahat ng mga katrabaho mo, baliwala lang sa'yo. Naaasar ako kasi ang ganda-ganda ng babaeng sumira. Ramdam ko ang hapdi ng sugat ko sa diniin ng mga daliri niya. Mariin akong nakatitig sa kanyang mga mata, pero walang kahit anong emosyon ang nakikita ko ron kundi ang purong galit, purong puot. Pinilit kong iniwas ang mukha ko dahil sa sakit, ngunit mas lalo pa niyang diniinan ng kanyang pagkakahawak. Hindi tama yun, kaya naisip ko, iparanas sa iyo kung ano ang nararanasan ng anak ko sa kanyang libingan. Gusto kong habang buhay ka pa, maramdaman mo na ang impyerno. Mabubulok ang balat at laman mo. Sisirain ko ang gandang pinagmamalaki mo ng sobra. Kaya narito ang sumpa ko sa'yo. Hindi ka mamamatay kagad. Magdurusa ka ng matindi. Magiging isa kang buhay na naglalakad, nilalayuan, pinandidirihan at kinamumuhian ng lahat. Tama na ho! Bitiwan niyo ako! Gustong-gusto na kitang patayin ngayon, Krista. Pero hindi ka pwedeng mamatay ng ganun kadali lang. Pahihirapan kita dahil yun ang pangako ko sa anak ko. Naiintindihan mo ba, ha? Opo, pero parang awa nyo na. Huwag naman po yung ganitong klaseng parusang ipataw nyo. Maawa naman po kayo. Hindi ko po ito kaya. Tsaka matakot po kayo sa Diyos. Huwag niyo pong gawin ito. Binitiwan niya ako ng patabog kaya napasubsob ako sa sahig. Tumama ang aking pisngi sa malamig na tiles. Habol ko ang aking hininga. Sinubukan kong tumayo pero bigla akong nakaramdam ng labis na panghihina. Ang bawat galaw ng katawan ko nagdudulot ng matinding hapdi. Pakiramdam ko, tinatalupan ako ng buhay. Ang mga galis sa aking binti at braso nagsimulang kumirot ng sabay-sabay na para bang may libu-libong langgam na kumakain sa ilalim ng aking balat. Napakagat ako sa aking labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Parang awa niyo na. Patawarin niyo na po ako, Aling Marta. Hindi kita mapapatawad kahit lumuha ka pa ng dugo. Isang dekada akong nagluksa. Isang dekada akong pinasa ng bigat ng pagkamatay ni Loisa. Uulitin ko po. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko ginusto yon. Magbabayad po ako, Aling Marta. Aaminin ko ang kasalanan ko sa lahat. Ibibigay ko lahat ng meron ako sa inyo. Kahit ano pa. Pakiusap, maawa kayo. Huwag lang ganito. Maaawa? Pera? Tingin mo ba mabibili ng mga pera mo ang buhay ng anak ko? Huli na para dyan, Krista. Huling-huli ka na. Kung hindi niyo po ako mapapatawad, patayin niyo na lang po ako. Parang awa niyo na po. Hindi ko na kaya ang sakit. Patayin ka? At padaliin ang pagdurusa mo? Hindi. Hindi pwede ang ganon, Krista. Mabubuhay ka. Mananatili kang buhay para masaksihan mo ang unti-unti mong pagkabulok. Yan ang parusa mo sa pagpatay mo sa anak ko. Tumalikod na siya matapos sabihin ng masasakit na salitang yun. Padabog din niyang sinarado ang pinto. Wala na akong ibang nagawa kundi ang umiyak. Nang tumahimik na ang paligid, itinaas ko ang aking ulo at napatingin ako sa malaking salamin na nakatapat sa akin. Natulala ako sa aking refleksyon. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko dahil pati ang mukha ko pala tinubuan na ng mga butlig at galis. Ang mga mata ko namumugto at may mga maitim na bilog na sa ilalim nito. Mukha na akong halimaw. Hinubad ko ang suot kong mamahaling damit. Pakiramdam ko kasi yun mismo yung damit na naging dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ng kaibigan ko. Kung sana hindi ako naghangad ng luho noon, kung sana hindi ko pinakailaman ang pera niya, buhay sana siya ngayon at hindi ko dinaranas ang ganitong klase ng parusa. Matapos kong maghubad ng aking damit, napasandal ako sa pader at napayakap sa aking mga tuhod. Dapat lang sa akin ito.
Dapat mamatay na rin ako. Pinilit kong tumayo. Naglakad ako papunta sa banyo at kinuha ko ang bote ng sleeping pills na nasa medicine cabinet. Iniinom ko ito tuwing gabi laban sa matinding pangangati. Binuksan ko ang takip. Ibinuhos ko ang maraming tableta hanggang sa mapuno ang palad ko. Suko na ako. Isusubo ko na sana lahat yon pero biglang may nagsalita sa likod ko. Krista, nakabukas ang pinto mo kaya… Oh, Diyos ko, ano yan? Anong gagawin mo? Huwag mo akong pakialaman. Hayaan mo na akong tapusin ang paghihirap ko. Hayaan mo na akong mamatay, Michelle. Umalis ka na rito. Umalis ka na. Sira bang ulo mo? Magpapakamatay ka? Ano ba ito, Krista? Sadali, anong nangyari sa mukha mo? Diyan sa katawan mo, lalo palang lumala ang butlig at pantal mo. Oo, malala na. Mukha na akong demonyita. Pero deserve ko to. Deserve kong mamatay. Parusa ko ito kasi masama ako. Hindi, wag mong gawin yan. Masama yung gagawin mo. Tsaka ano ba yung sinasabi mong parusa? Bakit ka naman parurusahan? Parusa ko kasi filingera ako at sakim sa luho. Hayaan mo na akong tapusin ang buhay ko. Wala na akong silbi. Tumigil ka nga. Buhay ka pa. Gaga ka ba? Huwag kang nagsasalita ng mga ganyan. Alam ko na de-depress ka dahil sa mga nangyayari sa'yo. Pero hindi mo pa katapusan. Di ba kaya nga may kasabihang habang may buhay may pag-asa? Gagaling ka pa. Paano ako gagaling ha? Walang doktor ang nakakagamot sa akin. Naririnig mo ba? Wala. Dahil hindi ito ordinaryong sakit. Kinulam ako. Kulam ito. Ano? Kulam? Nababaliw ka na ba, Krista? Hindi ako nababaliw. Kinulam ako ni Aling Marta. Nandito siya kanina. Inamin niya sa akin ng harapan. Ginanti niya ang pagkamatay ng anak niya. Noon kasi ninakaw ko yung pera ng anak niya para pambili ng magandang damit. Ang perang yun sana ang magliligtas sa kinabukasan ng kaibigan ko. Pero dahil ninakaw ko yun, hindi siya nakapag-exam, hindi siya nakagraduate. Na-depress siya hanggang magpakamatay ang kaibigan ko. Ako ang pumatay sa kanya, Michelle. Kaya hayaan mo akong gawin ito. Ayoko na. Hindi ko kayang parusang ito. Wala na akong pag-asa. Diyos ko, hindi ko alam na magagawa ito ni Aling Marta. Akala ko pa naman mabait siya. Kaya pala panay ang titig niya sa'yo ng pailalim kapag naglilinis siya ng table natin. Tapos sinusundan ka niya ng tingin kapag naglalakad ka sa pasilyo. Hindi ko lang sinasabi sa'yo kasi akala ko kaya kanya tinitingnan dahil nagagandahan o naiinggit siya sa'yo. Galit siya sa akin. Sukdulan ang galit niya. Sinundan niya ako para maisagawa niya ang plano niya laban sa akin. Ang sabi niya habang buhay ko na itong magiging sakit. Kaya wala na. Ayoko nang mabuhay pa. Tumigil ka nga. May kilala akong magaling na manggagamot sa probinsya namin. Magaling siya sa mga ganitong klase ng sakit. Bukas na bukas din, a-absent ako sa trabaho. Sasamahan kita para mapatingnan ka sa kanya. Gagawa tayo ng paraan para matanggal ang sumpang yan. Ibabalik natin ang dating ikaw. Sasamahan mo ako? Bakit? Bakit mo ako pinagmamalasakitan ng ganito? Magkaibigan tayo, hindi ba? Hindi kita pwedeng iwanan sa ganitong sitwasyon. Kailangan mo ang tulong at nandito ako para tulungan ka. Kaibigan? Yun ba ang turing mo sa akin? Kaibigan? Aba, oo naman. Bakit? Ikaw ba peke lahat ng pinakita mo sa akin sa opisina? Hindi kaibigan ang turing mo sa akin, ha? Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Krista. Patawarin mo ako, Michelle. Sorry. Sorry talaga. Hindi talaga kita tinuring na kaibigan. Tingin ko sa'yo, isa ka lang ordinaryong kasama sa trabaho eh. Inisip ko noon naiinggit ka lang sa mga damit ko at sa ganda ko. Nilalait pa nga kita sa isip ko tuwing nakikita ko ang mga luma mong sapatos at paulit-ulit mong mga damit. Ang sama-sama ng ugali ko. Ang yabang-yabang ko. Nakikipagplastikan lang ako sa'yo sa opisina para may tagabili ng kape at may utusan ako. Ginamit lang kita para magmukha akong mas mataas at mas maganda kapag magkasama tayo. Ah, ganon? I'm sorry. Sus, wala yun. Tanggap ko yun. Hindi importante kung ano ang tingin mo sa akin. Kung hindi mo man lang ako tinuring na kaibigan nun, pwede naman tayo magsimula ulit sa umpisa eh. Lahat naman ng tao nagkakamali. Bakit? Bakit ang bait mo sa akin? Dapat nga pinagtatawanan mo ako ngayon eh. Dapat iniwan mo na rin ako. Kaibigan nga kita bingi ka ba? Huwag ka nang magdrama dyan, gagaling ka na ha? Promise ko yan sa'yo. Sige na, ayusin mo na yung sarili mo. Tsaka yung mga gamot, itapon mo na. Babantayan kita rito, hindi ako uuwi. Sabay tayong pupunta ng probinsya bukas. Makikitulog ka rito? Hindi ka ba nandidiri sa akin?
Umaalingasaw din ang bulok na amoy sa buong katawan ko. Puro nana at dugo na ang balat ko. Nakakasuka nga ang itsura ko eh. Ay, sige na nga, nandidiri talaga ako. Aaminin ko sa'yo yan. Dahil yun naman talagang totoo eh. Mahirap tignan ang kalagayan mo ngayon dahil nakakagulat talaga. Kaya lang, mas malaki kasi ang awa at malasakit na nararamdaman ko sa'yo kaysa sa pandidiri. Tao ka pa rin naman na nangangailangan ng tulong. Kaya sige na, pumayag ka na. Maaga tayong aalis. Ipapagamot kita. Haharapin natin ito ng magkasama. Ipapakita natin kay Aling Martha na lalaban ka. Dahan-dahan akong tumango habang patuloy pa rin ang pag-aagos ng mga luha ko sa aking mga mata. Pero ang mabigat na dibdib ko at madilim na pananaw, unti-unting naging magaan dahil sa mga sinabi ni Michelle. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw na pagdurusa sa sakit ko, nakaramdam ako ng konting pag-asa. Lumapit si Michelle sa akin at kinuha ang mga gamot saka tinapon ito sa basurahan. Pinagmasdan ko siya habang ginagawa niya yun. At doon ko napagtanto na ang taong binabaliwala ko at minamaliit ko noon, siya pala ang magiging daan upang mabuhay ako ulit. Ilang sandali pa, kinuha na ni Michelle ang kanyang telepono at may tinawagan siya. Lo, si Michelle po ito. Ilalapit ko po sana sa inyo ang kaibigan ko eh. Kailangan po niya ng tulong nyo. May sakit po siya at umamin po yung mangkukulam na siya ang gumawa nito sa kanya. Ano po bang dapat naming gawin? Sandali lang apo. Kailangan ko munang makumpirma kung talagang nakulam nga ang kaibigan mo. Tatawasin ko muna siya ha? Makapaghihintay ba kayo? Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang pangalan ng kaibigan mo. Krista Polo. Siya po si Krista Garcia. O siya, sige. Tatawag na lang ako kapag tapos na ako, ha? Ibinabana ni Michelle ang tawag. Nanatili kaming nakaupo at naghihintay. Sa mga oras na yon biglang parang tumigil ang ikot ng mundo. Pero sa totoo lang, halos 10 minuto lang naman kaming naghihintay. Muling tumunog ang telepono ni Michelle. Agad niya itong sinagot at inilagay sa loudspeaker. Nakulam nga ang kaibigan mo, apo. Galit na galit ang taong gumawa niyan sa kanya. Matindi ang sumpa na ibinigay niya kaya gusto niyang mabulok o maagnas ang katawan ng kaibigan mo. Nakakakilabot na uri ng sumpa ito. Kaya niyo po ba siyang pagalingin, Lo? Mahihirapan tayo, lalo at panghabang buhay ang sumpa na ibinigay sa kanya. Magagamot natin to, pero maaaring bumalik ang sumpa at sakit. Tanging ang pagpapatawad lamang mula sa nangulam ang lubos na magpapagaling sa kanya. Ngunit ang mga ritual ay kayang bawasan ng matinding hirap na nararamdaman niya. Mababawasan ang mga sugat at maaampat ang labis na pangangati. At magagawa lamang natin ito kapag nakuha niyo ang bagay na ginamit sa kanya ng mangkukulam. Po? Ano pong ibig sabihin nun, Lolo? Ano pong bagay yon? Ang bagay na sinasabi ko ay maaaring isang voodoo doll o tinatawag ding manika na mangkukulam. O kaya naman yung litrato niya o kaya ay garapata. Kailangan niyong mahanap yun at dalhin dito sa akin. Paano kaya namin mahanap yun, Lolo? Baka naman makita mo sa tawas kung nasa ng bagay na yon. Oo, nakikita ko pero hindi malinaw Parang isang madilim na lugar na napapaligiran ng mga bakal at kalawang. May iba pa po ba kayong nakikita? Napaka-random naman po ng clue nyo, Lolo. Ano bang random yang sinasabi mong yan? Parang masyadong general po Mahirap pong hulaan, Lo. Basta may mga bakal tapos madilim yung lugar. Pero teka, lagi bang magkasama si Krista at yung mangkukulam? Opo. Iisa lang po kasi ang pinagtatrabahuhan namin. Ayun na nga. Doon nyo simulan ang paghahanap. Kaya naging ganong katindi ang sumpa dahil magkalapit lang ang mundo nila. Araw-araw silang nagkakasalubong sa isang gusali kaya mabilis na kumapit sa kanya ang itim na enerhiya nang hindi nyo namamalayan. Sige po, doon po kami maghahanap. Salamat po, Lolo, sa tulong nyo. Ibinabana ni Michelle ang tawag tsaka siya tumingin sa akin na may pag-aalala sa muka. Mariin niyang hinawakan ang aking nanginginig na mga kamay habang pilit na pinakakalma ang aking naghihirap na kalooban. Narinig mo ang sinabi ng lolo ko. Kailangan nating hanapin ang bagay na ginamit sa'yo. Sigurado ko na ang tinutukoy na lugar ni Lolo doon sa opisina. Ang hindi ko lang sure kung saan ito eksaktong matatagpuan.
Napapalibutan daw ito ng bakal. Wala rin akong ideya kung saan yun eh. Mabuti pa magbihis ka. Pupunta tayo ngayon sa opisina para maghalughog. Ano? Hindi pwede, Michelle. Ayokong pumunta doon. Ayoko magpakita ng ganito ang itsura ko. Wala namang tao doon ngayon eh. Nagsiuwian na silang lahat. Ang nando na lang yung mga guard. Magpapaalam lang tayo. Ano ka ba? Ipapahamak mo pa yung mga gwardya eh. Hindi papayag ang mga yun na magpapasok ng kung sino mang tao kapag hindi na office hours. Di tatawagan ko na lang si Sir Paul. Sigurado ako na papayag yun. Kinuha niya ang kanyang telepono at kaagad tinawagan si Paul. Nag-usap sila ng ilang sandali habang tahimik akong nakikinig. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko ang pag-oo ni Paul sa kabilang linya. Nang ibaba ni Michelle ang tawag, ngumiti siya sa akin. Sabi ko sa'yo papayag si Sir Paul eh. Nagpasabi siya sa guard na papasukin tayo. Tara na Krista, kailangan nating umalis. Lakas mo sa kanya ha, napa-oo mo kaagad. Hindi ako malakas sa kanya kundi ikaw. Ako? Hindi ah, galit na galit nga sa akin yun eh. Mabait na tao si Sir Paul. Kung nagtampo man siya sa'yo, makakalimutan din niya yon. Sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi naman siya nagtatanim ng sama ng loob eh. Baka talagang nadismaya lang siya sa'yo. Tatanga-tanga kasi, gold na naging bato pa. Oo na, nangaasar ka pa eh. Matapos kaming makapaghanda, agad na kaming sumakay ng taxi papunta sa opisina. Madilim ang gusali namin pero tuloy pa rin kami. 2 guard ang nasa entrance pero dahil sa natawagan na sila ni Sir Paul, agad kaming pinapasok ng mga gwardya. Gusto pa ngang sumama sa amin si Manong Guard pero tumanggi kami. Samantala nang makapasok kami sa loob, agad kaming naghalughog sa mga lugar na madalas puntahan ni Aling Martha. Nagpunta kami sa banyo, sa storage at sa pantry pero wala roon ang aming hinahanap. Medyo pagod na nga kami ng mga sandaling yon kaya naman nagyaya na si Michelle na pumunta sa locker room dahil may kailangan lang daw siyang kunin na gamit. Pagdating namin doon at pagbukas niya ng kanyang locker, bigla siyang napasigaw. Anak ng teteng, naku mukhang alam ko na kung saan makikita yung ginamit sa'yo. Saan? Sa locker niya. Tara bilis, buksan natin yung locker niya. Paano naman natin mabubuksan yun? Wala naman tayong susi. Di sisirain natin, ano ka ba? Ako ang gagawa basta look out ka dyan ha? Tumango ako. Agad niyang nilapitan ng locker at binuksan ang lock gamit ang hairpin. Pagbukas namin, tumambad sa amin ang isang maliit na manika. May nakasulat na pangalan ko sa dibdib niya at punong-puno ito ng karayom. Diyos ko, ito na nga yun, Krista! Nahanap na natin! Agad na kinuha ni Michelle ang manika at binalot ito ng mahigpit sa isang itim na tela upang hindi makalabas ang masamang enerhiya. Nang matapos, bumalik na kagad kami sa aking bahay. Hindi na kami nakatulog masyado dahil sa sobrang kaba. Kinaumagahan, bumiyahe kami papunta sa probinsya nila Michelle. Pagdating namin sa bahay ng lolo niya, agad kong napansin ang isang malaking kawa na nakasalang na sa apoy. Nang tinignan ko ito, puno ito ng kumukulong tubig na may iba't ibang mga dahon na herbal. Lumabas ng bahay si Lolo Tasio nang makitang dumating na kami. Tamang-tama ang dating nyo, Michelle. Ano? Dala nyo na ba yung tinawag nyo sa akin kagabi? Ginawa mo ba yung sinabi ko na balutin mo ng tela ang bagay na yun? Opo Lolo, nandito po. Sige, ilabas mo na. Ilalagay natin yan sa apoy. Kinuha ni Michelle ang itim na tela mula sa kanyang bag at dahan-dahang nilapag ang nakabalot na manika sa maliit na lamesa sa harapan ni Lolo Tasio. Kasabay nito ay kumuha si Lolo Tasio ng lumang palayok na luwad at naglagay ng mga tuyong kahoy sa loob. Binuhusan niya ito ng konting langis bago sinindihan gamit ang posporo. Nang magsimulang magliyab ang apoy, dahan-dahan niyang binuksan ang itim na tela at inihagis dito ang manika sa gitna ng nag-aapoy na kahoy. Agad na umalingasaw ang isang mabahong amoy na parang amoy ng nasusunog na buhok at bulok na isda. Nakita ko rin ang maitim na usok na nagmumula dito. Kasunod nito, paulit-ulit na winisikan ng matanda ang apoy ng tubig na may halong herbal. At sa bawat wisik niya, unti-unting pumuti ang usok at nawala ang nakakasukang amoy. Matapos ang ilang minuto, naging abo na ang manika. Ayan, nabawasan na natin ang matinding kapit ng sumpa. Hindi na kasing lakas ng dati ang epekto niyan sa'yo, Krista. Nawala na rin ang bahagi ng itim na enerhiya na nagpapatindi ng sakit. Pero hindi pa tapos ang laban. Ano pong gagawin niyo, Lolo? Ngayong nasunog na natin ang manika,
Kailangan nating linisin ang katawan ni Krista. Kailangan niyang maligo sa pinakulo ang dahon ng pito-pito at luya mamaya. Pero bukas, gawin niyo ito ulit bago sumikat ang araw. Kailangan niya itong gawin 2 beses sa 1 linggo hanggang sa tuluyang mawala at gumaling yung mga pantal at sugat sa katawan niya. Sige po, Lolo. Gagawin ko po ang sinasabi niyo. Saka heto, ipahid mo ang langis na ito tuwing gabi para kahit paano ay mabawasan o mawala yung pangangati ng iyong balat. Gawa yan sa isang sikretong sangkap na maaaring makapagpabuti sa iyong kalagayan. Sige po. Pero Lolo, mga ilang buwan ho kaya bago ako gumaling? Hindi natin masasabi. Pwedeng umabot yan ng 1 taon o mahigit pa. Sobrang tagal po pala. Oo, hindi basta-basta nawawala ang sumpa. Pero may isa ka pang kailangang gawin, Iya. Ano po yun? Kailangan mong humingi ng tawad ng buong puso sa taong nagawan mo ng mga kasalanan. Ang kapatawaran ng pinakamabisang gamot sa itim na enerhiya. Sige po, gagawin ko po ang lahat para makahingi ng tawad kay Aling Marta. Sige, Iha. O siya, aalisin ko na itong kawa dito at palalamigin natin ng konti itong tubig. At kapag malamig na, maaari ka ng maligo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Gagaling ka din. Basta gawin mo lang ang lahat ng pinapagawa ko sa iyo. Salamat po, Lolo Tasio. Kayo pong dalawa ni Michelle ang hulog ng langit para sa akin. Sus, ng bola ka pa. Huwag kang mag-alala, sagot kita. Akong bahala sa'yo. Nang lumamig na ang pampaligo ko, dinala ito ni Michelle sa likod bahay. Dahan-dahan niyang tinanggal ang ilang piraso ng telang nakatakip sa aking katawan. Naiwan lang ay ang suot kong short at sando. Nagsimula na akong maligo. Napapapikit ako at napakagat ng aking labi nang dumaloy sa balat ko ang maligamgam na tubig. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, ang hapdi ay napalitan ng malamig at nakaka-relax na pakiramdam. Samantala bago kami bumalik sa Maynila, nagbaon kami ng mga dahon at gamit mula kay Lolo Tasio. Pagdating sa kondo, naging routine na namin ang proseso. Kapag kailangan kong maligo, dumarating si Michelle para alalayan niya ako. Siya na rin ang nagpupunas at naglalagay ng langis sa aking balat, lalo na yung mga hindi ko maabot. Siya na rin ang naghahanap online o kaya naman umuwi siya sa probinsya para manguha ng dahon. Matagal at nakakainip ang proseso. Halos umabot kami ng 6 na buwan ng tuloy-tuloy na gamutan at panalangin. Samantala sa panahong yon, nakita na namin ang pagbabago. Nawala ang matinding pangangati, ang mga nagnanaknakang sugat natuyo na rin at ang mga butlig ay humupa na rin. Bagamat may mga naiwang peklat at maitim na pantal sa aking balat, ayos na rin yon. Basta alam kong buhay ako at may pag-asa pa para sa aking tuluyang paggaling. Ilang buwan matapos ang tuloy-tuloy na gamutan, nagpasya akong puntahan si Aling Marta sa probinsya. Nakita ko siya sa sementeryo kung saan nakahimlay si Loisa. Dahan-dahan akong lumapit. Aling Marta? Krista, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Nandito po ako kasi gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo. Nagmamakaawa ho ako sa inyo. Patawarin niyo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng sakit at pagdurusa na idinulot ko sa inyo. Gusto ko rin humingi ng tawad kay Loisa. Loisa, patawad kung naging sakim ako ha. Sana mapatawad mo ako sa kawalan ko ng konsensya noon. Pinagsisisihan ko ng lahat. Hindi ko alam kung dapat ba kitang patawarin. Mahirap talagang bawiin ang sumpa lalo na kung ano po. Malalim ang sakit na iniwan mo sa puso ko, Krista. Ang hirap burahin ang galit. Pero dahil nakikita ko ang totoo mong pagsisisi, sige, matatawarin na kita. Talaga po? Oo, pero tandaan mo ito. Yang mga sugat maaaring maghilom, pero may mga peklat na maiiwan. Kailangan mo itong dalhin habang buhay bilang paalala. Opo, ayos lang po yun. Ang importante, napatawad niyo na po ako. Wala na ang sumpa, Iha. Natapos na ang parusa mo. Gamitin mo sana ang natitirang panahon mo para magbago at tulungan ang iba. Opo, pangako po. Hindi ko na po gagawin ng ganong mga bagay. Magiging mabuti na po ako. Matapos naming mag-usap ni Aling Marta, bumalik na ako sa Maynila sa trabaho sa pagligo ng mga herbal na dahon.
Tinanggap nila ako at sinaluso ang ng gamot hanggang sa mga dating kasamahan. Kahit may naiwan pang pekulat at maitim na pantal sa aling mukha at sa katawan, humingi rin ako ng awa at patawad sa Panginoon. Tinanggap ko na ito sa aking sarili. Halos umabot din ng isang taon bago ko tuluyang gumaling. Hindi na rin ako naghahangad pa ng mga mamahaling damit o luho. Nag-ipon na lang ako ng pera para sa aking kinabukasan at tinulungan ko na rin si Michelle sa abot ng aking makakaya. At si Paul naman, nag-usap kami ng maayos at sinabi kong natutunan ko na ang aking leksyon. Pinatawad niya ako kaya lang yung spark sa aming dalawa, wala na. Hindi ko na rin naibalik at hindi ko naman masisisi kung sakaling mas pinili na lang din niyang lumayo at mag-move on. Tanggap ko po yun. Hindi ko na rin pinilit ang mga bagay-bagay dahil alam kong kasalanan ko naman kung bakit humantong kami sa ganito. Sa ngayon masaya na ako kung nasan ako ngayon. Naging maayos kasi ang trabaho ko. Tapos mula nang bumait ako at nawalan na ng yabang sa katawan, nagkaroon ako ng maraming kaibigan sa opisina. Dahil doon natutunan ko na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa mga mamahaling damit o sa panlabas na anyo kundi sa kabutihan ng puso. Hindi ko na kailangan maging filingera para lang makaramdam ng halaga. Hindi na rin po ako gandang-ganda sa sarili ko. At natuto na rin akong magmahal sa sarili nang hindi ko na kailangang manakit pa ng iba. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Winnie. Maraming salamat po at God bless po sa inyong channel. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at nagkomento. Pero katulad po ng pangako ko at nakasanayan natin, hindi po ito makukumpleto ng walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Jingjing De Castro, kay Josephine Samontanes from Saudi Arabia, kay Maribeth Cernias at Cernias at Lumagbas family from Tacloban, Leyte, kay Mildred De Leon, kay Maria Duque, sa Go Green Manila na lagi pong nakikinig sa mga stories natin. Hello po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Flordicita Cabe, kay Desiree Malyari at kina Day, Ramil at Kyla Malyari from Pampanga, kay Rocky Manuge, kay Baby J Combet sa mga kapamilya niya sa Bulacan na sina Ray, Jaira, Jiro, Raisa, JB at Tenten. Hello po and happy listening po sa inyo dyan. Hello din po kay Sofia at Sara Calo, kay Sinia Jamie, kay Ronald Bell Sabahado at kay Chris Villanueva Adrian Bahado, kay Andeng Kawachibusa, kay Samia Sepulveda from Kuwait, kay Raquel Pasamonte, kay Carmelita Hordista, kay Jen Abaro at sa anak niyang si Sabrina Kate Millar. Happy listening po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Tina Dekit at kay Nanay Florencia, kay Blues Clues, kay Jerry Narvasa na magbe-birthday po ngayong May 17. Advance happy birthday po! Happy birthday po! Kay Marie from Gapan City, kay Chris Chard Kahan, sa mag-asawang Maria Victoria at Mark Neil Supresensya. Happy listening po sa inyo. Happy listening! Maraming salamat po sa inyong lahat ng nakinig at nagkomento. Asahan yung masa-shoutout ko po ang mga iba pang hindi ko nare-replyan sa comment section natin ha. Kaya naman po abangan niyo po ang mga susunod kong upload at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload at notified lagi kayo, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Asahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin maka 100k subscribers po tayo. Syempre sa tulong po ninyo yan. Muli ako po si Miss Winnie at siya naman po si Sir John. Hello po ulit sa inyo. Na nagsasabi sa inyong maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat.